Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim." Ang salita ng Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapatan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayot nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin, sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang ipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina. Ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila,
Hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang buhay ng tao ay sagana sa hirap. Ayon nga sa aklat ni Job, bat-bat ng tiisin at lungkot ang dinaranas. At yan ay karanasan ng mga tao noon at ganun din hanggang ngayon. Marami ay nasa survival stage lamang. Naghahanap ng mahirap maghanap ng trabaho, at kung may trabaho man, mahirap ang trabaho. Ang daming exploitation. Yan ang kalagayan ng maraming tao. At hindi rin sila nakakapahinga. Walang maayos na bahay na magpapahingahan. Sila nga ay gumagawa ng mga condominiums, gumagawa ng maraming mga magagandang tirahan, pero umuwi sila sa squatter area na walang magandang tirahan. At kumakalam ang kanyang tiyan, kaya hindi man sila makakapahinga. At kung may karamdaman, hindi rin makakatulog. Ito po yung pinahayag ni Job sa kanyang aklat. Karanasan ng mga tao noon at karanasan ng mga tao ngayon. Punong-puno ng kahirapan. Isang mukha ng kahirapan ngayon ay ang human trafficking o tinatawag na white slavery. Ito po ay napakalaking industriya. Pangatlo lamang ito sa industriya na illegal. Sumusunod sa arms trade at sa industriya ng droga. So bilyon-bilyon po ang nakukuha dito sa human trafficking. Ipinangangalakal ang tao. At marami pong nabibiktima dito ay ang mga kabataan at kababaihan. Yan po ay dahil sa sex trade o dahil din sa hindi maayos na trabaho na ipinagbibigyan sa atin. Kaya ngayon linggo, tinatawag po ang pansin natin na maging aware tayo sa ganitong masamang kalagayan. Kaya ngayon ay Sunday of Human Trafficking. Na sana po ito'y masugpo natin at hindi tayo mabiktima nito. At marami po sa ating OFW ay nabibiktima sa human trafficking. At ngayon po, nandyan din ang problema ng cybersex. At marami po dito ay nabibiktima ay ang mga mahihirap. Kuminsan, ang tumutulak pa sa kanila ay ang mga magulang para makakuha sila ng pera. Hindi naman daw nagagalaw ang kanilang mga anak. Pero nawawala po ang dignidad ng mga bata na sa harap ng kamera ipinagbibili ang kanilang sarili sa mga masasamang mga posisyon o masasamang mga gawain. Si Jesus ay naparito upang tayo'y iligtas. Totoo, iligtas sa kasalanan at iligtas sa anumang kasamaan. Ang exploitation, ang human trafficking, ang kahirapan at pang-aapi ay mga mukha ng kasalanan ngayon. At marami po ay nabibiktima ng kasalanan ito. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na si Jesus ay nagpapagaling kahit na madilim na. Noong umaga, siya ay nasa sinagoga, nagpaliwanag ng salita ng Diyos. Nagpagaling siya sa isang taong tuyo ang kamay at pagdating niya sa bahay ni Simon at ni Andres, pinagaling niya ang biyanan ni Simon. At noong matapos na ang araw ng pamamahinga,
bumaba na ang araw, dinala naman kay Jesus ang maraming mga may sakit, ang maraming mga may inaalihan ng masamang demonyo, at pinagaling silang lahat ni Jesus. Pinapakita po dito sa atin na huwag din tayo magsawa na tumulong sa mga nangangailangan tulad ni Jesus. Ang pagtulong sa may hirap ay isang mabisang paraan ng pagpapahayag na magandang balita. It is part of evangelization. At sinabi po ni San Pablo, "Woe to me if I don't evangelize." Kaya masasabi din po natin, woe to us if we do not set people free. Sinabi po ni Jesus na binasa niya mula sa aklat ni Propeta Isaías, "The Spirit has been poured over me in order to set people free, to proclaim the good news to the poor, to bring healing to the sick." Ayan po ay misyon ni Jesus at yan po ay misyon din po natin. Kaya tulad ni Jesus, huwag po sana tayong magsawa na pumunta sa iba't ibang lugar at sitwasyon upang tumulong sa mga tao. Nakita ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang panalangin, kahit na gabi na nagtatrabaho pa si Jesus, kinaumagahan, madaling araw pa lang, si Jesus ay pumunta na sa isang lugar upang magdasal. At dito sa kanyang panalangin, maaring nakita niya ang kanyang misyon. Kaya nung inayahan siya ni Simon na hinahanap na siya ng mga tao, bumalik na siya sa Capernaum. Sinabi ni Jesus, hindi. Kailangan din tayong pumunta sa iba't ibang mga lugar upang doon ay patuloy na ipahayag ang magandang balita. At ang pagpapahayag ng magandang balita ay hindi lang pagsasalita tungkol sa Diyos, kundi yan po'y pagpapalaya din sa mga inaalipin ng kasamaan, inaalipin ng karamdaman, inaalipin ng demonyo. Ito po ang misyon ni Jesus. Kaya kapag nakita po natin, nabalitaan natin ang napakaraming mga balita tungkol sa kasamaan na nangyayari sa mundo, tungkol sa hirapan, tayo po'y dapat hamunin, hinahamon tayo ng Diyos na gumawa ng mga hakbang, kahit na gaanong konti man lamang na hakbang, pero may mga hakbang na tayo nagsisikap na tanggalin ang kasamaan dahil sa ito'y bahagi ng pagpapahayag na nandito na ang kaligtasan.